Akala natin tapos na ang lahat kapag nakaligtas ang bida, pero paano kung ang wakas ay mas nakakatakot pa kaysa sa bangungot mismo? Sa huling sandali ng kwento ni Lyra, matutuklasan niya na ang pagtakas ay hindi garantiya ng kaligtasan, dahil minsan, ang mismong sarili mong anino ang tunay na kalaban. Handa ka na bang malaman kung ano ang naghihintay sa kanya? Ang kwento pong ito ay hango sa mga salaysay at paniniwala tungkol sa mga aswang na matagal ng bahagi ng ating kulturang Pilipino. Ito ay para sa layunin ng aliw, pagbabahagi ng karanasan, at paglalapit ng mga kwentong bayan sa mas maraming tao. Walang layunin ang kwentong ito na manakot ng labis o magdulot ng kapahamakan. Nasa inyo po kung maniniwala kayo o hindi, kaya't hayaan na lamang nating maging bukas ang ating imahinasyon habang ating pinapakinggan. Sa malalim na gabi kung kailan ang hangin ay tila humahaplos sa balat na may dalang kilabot, may mga taong nakakaranas ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Mga tunog na nagmumula sa kawalan, mga matang nagmamasid mula sa dilim, at mga yapak na sumusunod kahit ikaw ay nag-iisa. Sa isang baryong malayo sa syudad, kung saan ang buwan ang tanging ilaw na umaalalay sa madidilim na daan, may kwento tungkol sa isang dalaga, isang kwento ng pagtakas, pagtatago, at pagkakadapa sa mismong pugad ng kasamaan na kanyang iniiwasan. Ang dalaga ay si Lyra, isang simpleng babae na nasa kanyang 21 taon. Tahimik ang kanyang buhay, ngunit puno ng pasakit. Isang gabi, dala ng matinding takot at pang-aabuso mula sa sariling tahanan, nagpasya siyang tumakas. Ang kanyang mga paa ay walang direksyon, tinutulak lamang ng desperasyon at pagnanais na makawala. Wala siyang dala kundi ang damit na suot at isang maliit na bag na naglalaman ng ilang gamit. Sa kanyang pagtakbo, walang iniisip si Lyra, kundi ang makalayo at makahanap ng kahit anong ligtas na lugar. Ngunit hindi niya alam, ang mga daang kanyang tinahak ay patungo sa isang bahagi ng baryo na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Isang lugar na halos walang bumibisita, lalo na kapag gabi. Ang mga matatanda ay laging nagbibigay babala, huwag na huwag kang gagala sa bahaging iyon kapag kumakagat ang dilim. May mga anino raw na hindi tao, may mga nilalang na nagbabalat kayo, at may mga bahay na hindi dapat lapitan. Pero sa kanyang takot at pagmamadali, hindi na niya napansin kung saan siya nadadala ng kanyang mga yapak. Habang siya'y patuloy na naglalakad, ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Wala kang maririnig kundi ang ihip ng hangin at ang tunog ng kanyang sariling hakbang. Paminsan-minsan, may kaluskos mula sa masukal na damo, ngunit wala siyang lakas ng loob para lumingon. Ang kanyang puso ay kumakabog, tila ba pinapaalalahanan siyang may mata na nakamasid sa kanya. Sa kawalan ng direksyon, nakarating siya sa isang lumang bahay na nakatago sa gitna ng mga puno. Ang bahay ay tila iniwan na ng matagal. Ang mga dingding ay sira-sira, at ang bubong ay may mga siwang na animoy sugat ng panahon. Ngunit kakaiba, sapagkat mailiwanag na nagmumula sa loob. Sa kanyang isip, baka ito ang pagkakataon para makapahinga. Marahil ay may mabuting loob na tao na pwedeng makatulong sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip dahil ang kanyang katawan ay pagod na at halos sumuko na sa takot. Lumapit siya at marahang itinulak ang pintuan. Sa sandaling iyon, isang malamig na simoy ng hangin ang bumati sa kanya at may kakaibang amoy na sumalubong, parang pinaghalong insenso at nabubulok na karne. Napatigil siya sandali, ngunit nanaig ang kanyang kagustuhan na makapasok. Sa kanyang pagpasok, napansin niyang kakaiba ang loob. May mga lumang larawan sa dingding, pero ang mga mukha ay tila binura o tinakpan. May mga palayok at bote sa sulok na puno ng kung anong likido, at sa sahig ay may mga bakas ng pulang mansa na hindi niya matukoy kung saan nanggaling. May tao po ba rito? Mahina niyang tanong, nanginginig ang boses. Walang sumagot. Tanging ugong ng hangin ang maririnig at ang tunog ng lumang bahay na parang humihinga. Habang lumalalim ang kanyang pagtitig sa paligid, naramdaman niya ang isang malamig na presensya mula sa itaas. Parang may nakatingin mula sa hagdanan. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin, at doon niya napansin ang isang anino, mahaba, matangkad, at nakatayo lamang, nakamasid sa kanya mula sa itaas ng hagdan. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit ramdam niya ang matalim nitong mga mata na tumatago sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang hiningay bumigat at ang kanyang mga kamay ay nanlamig.
Gusto niyang lumabas, ngunit tila ba may pumipigil sa kanya. Ang kanyang mga paa ay parang nakabaon sa sahig. Sa kanyang isip, nagtatanong siya, ano itong pinasok ko? Tao ba ang nandito o isang nilalang na matagal nang kinatatakutan ng lahat? At bago pa siya makagalaw, may mahinang tinig na umalingaw mula sa itaas, isang tinig na hindi mawari kung lalaki o babae, bata o matanda. Isang tinig na bumubulong ng kanyang pangalan. Lira, at doon nagsimula ang kanyang bangungot. Ang boses na narinig ni Lira ay parang dumampi sa kanyang tainga, ngunit sabay na umalingaw sa buong loob ng lumang bahay. Lira, mahina ngunit malinaw, para bang kilala siya ng nilalang na iyon kahit ngayon pa lamang siya nakarating dito. Nanindig ang kanyang balahibo at halos hindi siya makahinga sa kaba. Sinubukan niyang umatras, ngunit sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ang sahig ay umuungol, waring may bigat na ayaw siyang paalisin. Pinilit niyang lakasan ang loob at sinilip muli ang hagdan. Ngunit wala na roon ang aninong kanina inakatayo. Ang hagdan ay tahimik, tila walang sinuman ang nakatayo sa itaas. Ngunit ramdam niya, hindi siya nag-iisa. Sa bawat sulok ng kanyang paningin, may gumagalaw, ngunit kapag tinitigan niya ng diretsyo, wala siyang makikita. Baka imahinasyon ko lang, bulong niya sa sarili, bagaman ang kanyang tinig ay nanginginig at halos walang lakas. Ngunit ang kanyang katawan ay may ibang sinasabi, ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod, ang mabilis na tibok ng kanyang puso, at ang pakiramdam na parabang may humahawak sa kanyang balikat kahit wala naman. Naglakad siya papasok palalo, pilit na hinahanap kung sino ang maaaring naroon. Napansin niya ang isang lamesa na may nakapatong na mga plato at kubyertos na tila bagong ginamit. Ngunit ang pagkain sa mga plato ay kakaiba, hindi ito mukhang pagkain ng tao. May mga piraso ng kung anong laman, kulay abo at may halong dugo. Ang isa pang mangkok ay may lamang parang buhok na pinagpira-piraso. Mabilis niyang iniwas ang tingin at pilit nilabanan ang kanyang pagsusuka. Sa sandaling iyon, may marinig siyang mahihinang yabag mula sa itaas. Mabagal, tila isang taong naglalakad ng walang pagmamadali. Ngunit kakaiba, ang tunog ay parang kuko na kumakaskas sa kahoy ng hagdan, hindi ordinaryong mga paa. Dahan-dahan niyang iniangat muli ang kanyang tingin. Sa ikalawang pagkakataon, may nasilayan siyang anyo. Hindi malinaw, ngunit ang katawan ay mahaba, payat, at ang ulo ay nakayuko, para bang ayaw magpakita ng mukha. May tao po ba talaga rito? Sigaw ni Lira, halos nagmamakaawa. Ngunit ang sagot ay katahimikan. At kasabay ng katahimikan, bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang batok, parang may huminga malapit sa kanya, mula sa likuran. Napalingon siya, ngunit walang tao. Ang bintana lamang na bahagyang bukas, na tila kanina isarado pa. Hindi niya alam kung saan tatakbo. Ang pinto na pinasukan niya ay bahagyang nakasara, at sa kung anong dahilan, tila ba hindi na niya ito mabuksan kahit pilit niyang hinihila. Para bang ang bahay mismo ay nagpasya na ikulong siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at halos maluha na siya sa takot. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kanyang bangungot. Sa isang sulok ng sala, may nakita siyang isang lumang aparador. Nakabukas ito ng kaunti at mula roon ay may mababang ungol na lumalabas. Hindi niya alam kung hayop o tao. Dahan-dahan siyang lumapit, kuryosidad at kaba ang nagtutulak sa kanya. At nang halos abutin na niya ang pintuan, bigla itong gumalaw mag-isa, bumukas ng kaunti pa, at mula sa loob ay may tumitig na dalawang pulang mata. Napaatras si Lira, halos mapasigaw, ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang tuhod ay nanghina at halos bumigay. Ngunit nang muling silipin ang aparador, wala na roon ang mga mata. Isinara niya ito ng mariin, sabay atras ng ilang hakbang, nananalangin na sana ay magising na lang siya kung ito man ay isang bangungot. Habang humihingal siya, biglang bumukas ang isang pinto sa gilid ng sala, isang pinto na kanina ay hindi niya man lang napansin na naroon. Mula roon, lumabas ang isang matandang babae, payat, nakasuot ng lumang bestida na kulay itim. Ang buhok nito'y mahaba, puti at gusot, at ang mga mata ay malalim na tila ba wala ng kulay. Nakangiti ito, ngunit ang ngiting iyon ay hindi nakakapagpakalma. Isa itong ngiti na tila nagkukubli ng kasamaan.
Napagod ka ba sa paglalakad, Hisha? Tanong ng matanda, ang tinig ay paos ngunit malinaw, at parang maihimig ng pang-aakit. Hindi makasagot si Lira. Nanatili lamang siyang nakatayo, nanginginig, at hindi alam kung lalapit ba siya o tatakbo. Ngunit bago pa man siya makaisip ng desisyon, narinig niya mula sa itaas ang boses na muli siyang tinatawag. Lira, at mas malinaw na ngayon, mas malapit at mas malamig. Ang matandang babae ay tumingin sa itaas, at saka muling bumaling sa kanya na may kakaibang kislap sa mata. At doon nagsimula ang kanyang hinala, ang bahay na ito ay hindi basta lumang tahanan. Isa itong pugad. At siya, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay napadpad sa loob ng bahay ng mga nilalang na matagal nang ikinukwento ng mga matatanda sa kanilang baryo. Mga nilalang na kumakain ng laman. Mga nilalang na tinatawag na aswang. Ngunit paano siya makakatakas kung ang bawat sulok ng bahay ay tila humihinga at ang mga mata ng dilim ay nakamasid lamang, naghihintay ng tamang oras para lumapit. Ang mga tuhod ni Lira ay halos bumigay habang nakatitig siya sa matandang babae. Ang ngiti nitong puno ng lihim ay tila mas nakakatakot kaysa sa aninong kanina pa nakamasid sa kanya mula sa hagdan. Ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang katawan para bang pinipigilan siyang kumilos. Gusto niyang tumakbo, ngunit parang may mabigat na kamay na pumipigil sa kanya. Halika, anak. Mukha kang pagod at gutom, wika ng matanda, dahan-dahan lumalapit. Ang bawat yapak ay nag-iiwan ng mahinang kaluskos na kumakalat sa buong silid. Sa bawat hakbang nito, mas lumalakas ang kaba sa dibdib ni Lira. Ang kanyang mga palad ay pawis na pawis, at ang bag na kanina pa niya hawak ay tila wala ng saysay. Pakiramdam niya, sa oras na lumapit siya, wala nang balikan. Biglang bumigat ang hangin. Ang liwanag ng lampara ay kumurap-kurap at ang mga anino sa dingding ay nagsimulang gumalaw kahit walang dahilan. Parang may sariling buhay ang mga ito, nagpupumiglas, umiikot at dumidikit sa paligid ni Lira. Sinubukan niyang umatras, ngunit naramdaman niya ang malamig na hangin na humarang sa kanyang daan. Sa kanyang gilid, muling bumukas ang aparador na kanina ay isinara na niya. Ngayon, hindi lang mga pulang mata ang nakasilip. Isang kamay na payat at mahaba, kulay abo ang balat, at may matutulis na kuko ang lumabas, dahan-dahang kumakapit sa gilid ng kahoy. Nanginig siya at napaatras, halos mapasigaw, ngunit natigil nang marinig niyang muli ang tinig mula sa itaas ng hagdan, mas malakas na ngayon, parang galit. Liraa, napatingala siya at nakita ang anino, ngayon ay gumagalaw, bumababa ang mahahabang paa sa mga baitang. Hindi na ito tahimik. Ang bawat yapak nito'y may tunog na parang kalabog ng buto, at ang ulo'y nakayuko pa rin, ngunit ang buhok ay mahaba at gusot, bumabagsak sa magkabilang gilid ng mukha. Samantala, ang matandang babae ay huminto at mumiti palalo. Huwag kang matakot. Dito ka ligtas kasama namin. Ngunit ang ngiting iyon ay lalo lamang nagpatindig ng balahibo ni Lira. Napansin niya ang mga ngipin ng matanda, hindi normal. Mas mahaba ang mga pangil kaysa sa karaniwan at may bakas ng dugo sa gilid ng labi nito. Nais na niyang tumakbo, ngunit biglang bumukas ang pinto sa likod ng bahay. May narinig siyang mga yabag na papalapit. Isang lalaki, matangkad at payat, pumasok. Ang kanyang balat ay maputla at ang mga mata ay singdilim ng gabi. Nakasuot ito ng lumang kamisa at sa kanyang mga kamay ay maihawak na basket na puno ng kung anong bahagi ng hayop o baka tao. Hindi niya malaman, ngunit ang amoy ay hindi malilimutan, amoy ng sariwang dugo. May bisita tayo, tanong ng lalaki, ang tinig ay malamig at mababa. Ang kanyang mga mata ay agad na bumaling kay Lira, at doon siya ngumiti, isang ngiti na puno ng gutom. Napaatras si Lira at halos madapa sa sariling paa. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Hindi lamang pala iisa ang nilalang dito. Hindi lamang ang matandang babae o ang anino sa hagdan, pamilya sila. At siya, isang estrangherong pumasok sa kanilang pugad, ay malinaw na nahulog sa bitag. Sa kanyang pagkataranta, napatakbo siya papunta sa kusina, nagbabaka sakaling may daan palabas. Ngunit imbes na makakita ng pinto, napansin niya ang mesa na puno ng kung anong ritual. May mga kandilang itim na nakapalibot, mga papel na may sulat na hindi niya maintindihan, at sa gitna,
isang garapon na puno ng likido na kulay dugo. Sa ilalim ng garapon ay nakasulat ang kanyang pangalan, Lyra, na parabang matagal na siyang hinihintay. Napaatras siya ng mabilis, halos bumangga sa dingding. Paano nila alam ang kanyang pangalan? Bakit parang bahagi na siya ng isang bagay na hindi niya pa nauunawaan? Narinig niya ang matandang babae na sumunod sa kanya. Hisa, hindi aksidente ang pagdating mo dito. Matagal ka na naming hinihintay. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang kanyang paningin ay parang umiikot. Hindi niya alam kung dahil sa pagod o dahil sa kung anong kakaibang enerhiya na bumabalot sa bahay. Ngunit sa kanyang pagtingin muli sa paligid, napansin niyang ang mga larawan sa dingding, ang mga mukhang binura, ay unti-unting nagbabago. Isa-isang lumilitaw ang mga mukha, at sa gitna ng mga iyon, nakikita niya ang sariling anyo. Ang kaba niya ay lalong lumala. Wala na siyang matakbuhan, at ang mga nilalang ay papalapit na. Ang anino mula sa hagdan ay halos makarating na sa ilalim, ang lalaki nakatayo sa may pinto, at ang matanda ay nasa kanyang harapan. Ang mga mata nila ay magkakasing liwanag, mapula, gutom, at tila sabik sa kanyang laman. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, may isa pang bagay ang narinig ni Lyra. Isang sigaw mula sa labas ng bahay, isang tinig ng isang batang babae, humihingi ng tulong. Ang sigaw ay malinaw, desperado, at pamilyar. Napako siya sa kanyang kinatatayuan. Sino ang batang iyon? At bakit parang kilala niya ang tinig? Habang patuloy na sumisigaw ang bata, ang mga aswang sa loob ay sabay-sabay na napalingon, at sa kanilang mga ngiti, malinaw ang iisang bagay, alam nilang wala na siyang tatakbuhan. Ang mga sigaw mula sa labas ay lalong nagpatindi ng takot ni Lyra. Tila ba nakikiusap ang boses ng bata, humihingi ng saklolo sa gitna ng dilim. Ngunit sa halip na magbigay ng pag-asa, ang tinig na iyon ay lalo lamang nagpalabo sa kanyang isipan. Kung siya mismo ay hindi makaalis, paano pa niya matutulungan ang iba? Napatingin siya sa matandang babae, at sa ngiti nito ay maihalong kasiyahan. Para bang alam ng nilalang na iyon kung gaano kahirap ang sitwasyon na kinakaharap niya. Wala kang mapupuntahan, Hija, bulong ng matanda habang lumalapit. Kahit anong sigaw, kahit anong takbo, babalik ka rin dito. Ito ang tahanan mo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Lyra, sabay umatras. Ngunit napansin niyang ang kanyang mga paa ay tila dumidikit sa sahig, bawat galaw niya ay mas nagiging mabigat. Parang may mga kamay na nakabaon sa ilalim ng kahoy, humahawak at ayaw siyang pakawalan. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga binti, ngunit tila ba ang mismong bahay ay buhay, at siya ang gustong kainin nito. Ang lalaking nakatayo sa pinto ay unti-unti namang lumapit, dala pa rin ang basket na amoy ay nakakasulaso. Ang bawat patak ng dugo mula roon ay tila bumubuo ng mga hugis sa sahig, mga simbolong hindi niya alam ang kahulugan. Sa bawat pagtitig niya rito, parang gumagalaw ang mga hugis, umiikot at lumalapit sa kanya. Napasigaw siya, sabay pikit ng mga mata, ngunit nang muli niyang idilat, naroon pa rin ang mga marka, ngayon ay kumikislap na parang nag-aapoy. Samantala, ang anino mula sa hagdan ay nakababa na. At nang sa wakas ay mailawan ito ng lampara, lumantad ang mas nakakatakot na katotohanan, hindi ito ordinaryong tao. Ang katawan ay mahaba at payat, ang mga kukoy parang matutulis na bakal, at ang mukha'y natatakpan ng buhok na mahaba at gusot. Ngunit sa pagitan ng mga hibla ng buhok, kita ang dalawang mata, mapula, kumikislap at walang bakas ng awa. Napatili si Lyra, ngunit walang makakarinig sa kanya. Ang kanyang boses ay nalunod ng bigla ang pag-ihip ng hangin sa loob ng bahay. Lahat ng kandila ay biglang namatay, at ang liwanag ng lampara ay kumurap-kurap hanggang sa halos wala nang matira. Ang dilim ay yumakap sa kanya, at tanging mga mata ng mga nilalang ang nagsisilbing liwanag, pulang-pula, nakapalibot sa kanya, papalapit ng papalapit. Sinubukan niyang ipikit muli ang mga mata, umaasang mawawala ang lahat kapag hindi na niya ito nakita. Ngunit sa kanyang pandinig, ang lahat ay mas malinaw, ang pagaspas ng mga pakpak na hindi niya makita, ang pag-ungol mula sa aparador, at ang tunog ng mga kuko na humahagod sa dingding. Ang bawat ingay ay parang bumubuta sa kanyang pandinig, pinapaalala na hindi ito panaginip.
Muling sumigaw ang bata mula sa labas, mas malapit na ngayon, mas desperado. Tulong! Ngunit kakaiba, sapagkat ang sigaw ay parang nanggagaling sa iba't ibang direksyon, paulit-ulit, nag-uunahan. Sa isang iglap na pagtanto ni Lyra, baka hindi bata iyon. Baka isa lamang itong paraan upang mahulog siya sa bitag, para lalo siyang lumapit sa dilim. Ngunit bago pa niya maproseso ang lahat, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likod. Napalingon siya ng mabilis, at ang nakita niya ay isang mukha, hindi tao. Ang balat ay kulay abo, ang bibig ay mahaba at puno ng matutulis na ngipin, at ang mga mata ay walang puti, tanging itim na kumikislap. Isang hininga ang dumampi sa kanyang mukha, amoy nabubulok na laman, at sa sobrang takot, halos mawalan siya ng malay. Hindi ka makakatakas, bulong ng nilalang, ang tinig ay parang sabay-sabay na nanggagaling sa maraming bibig. Muling tumingin si Lyra sa mesa ng ritual, at napansin niyang kumikilos na ang garapo ng dugo. Para bang may buhay ito, unti-unting gumagalaw, at mula roon ay may lumalabas na manipis na usok na parang kamay, dahan-dahang umaabot sa kanya. Pilit niyang iniiwasan, ngunit tila ba ito'y nakalaan lamang para sa kanya, humahabol, dumidikit, at pumupulupot sa kanyang braso. Nagsimulang manikip ang kanyang dibdib. Hindi na niya alam kung saan siya lilingon. Ang matandang babae ay nasa harapan niya, nakangisi at dahan-dahang itinaas ang kamay, hawak ang isang matalim na bagay na parang kutsilyo, ngunit mas mahaba at mas matulis. Ang lalaki ay nakaharang sa pinto at ang anino ay nakapalibot na. Sa bawat sandali, mas malinaw kay Lyra, wala na siyang ligtas na daan palabas. Ngunit bigla, sa gitna ng lahat ng ingay, may narinig siyang kakaiba, isang mahinang pagkatok mula sa ilalim ng sahig. Isa, dalawa, tatlo, paulit-ulit, mahina ngunit malinaw. At kasabay nito, isang malamig na tinig ang sumabay sa kanyang isipan, hindi mula sa paligid kundi direkta sa loob ng kanyang ulo, nandito ako sa ilalim. Bumaba ka, bago mahuli ang lahat. Nanlamig siya sa narinig. Sino iyon? Kaibigan ba o isa pang bitag? Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang utak ay naguguluhan. Ngunit sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo siyang napapalibutan ng mga nilalang at mas lumalalim ang kanyang kaba. Wala na siyang alam kundi isa, anumang desisyon ang gagawin niya, maaaring iyon na ang huling magpapasya sa kanyang kapalaran. Ang bawat pintig ng puso ni Lyra ay parang malakas na tambol na umaalingaw sa loob ng kanyang dibdib. Ang usok mula sa garapon ng dugo ay patuloy na pumupulupot sa kanyang braso, parang buhay na lubid na dahan-dahan siyang hinihila palapit sa mesa ng ritual. Ang matandang babae ay mas lumapit, hawak ang matalim na kumikislap sa ilalim ng mahinang liwanag, habang ang lalaki sa may pinto ay nakatitig lang sa kanya, nangingiti na parang nag-aabang ng kakatuwang palabas. Ngunit ang pinaka nagpatigil sa kanyang hininga ay ang pagkatok na narinig niya mula sa ilalim ng sahig. Malinaw, paulit-ulit, at kasabay ng malamig na boses na dumiretso sa kanyang isipan, nandito ako sa ilalim. Bumaba ka, bago mahuli ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Lyra, hindi malaman kung ito ba ay panibagong bitag o iisang pag-asa na makakatakas siya. Pero bago pa niya makapagpasya, biglang nagsimulang gumalaw ang mismong sahig. Ang mga tabla ay kumakalabog at may mga lamat na nabubuo, para bang may gustong lumabas mula sa ilalim. Ang mga aswang ay napatingin din, at sa kanilang mga mata ay maihalong pagkabalisa, hindi ito bahagi ng kanilang plano. Hindi dapat ngayon, bulong ng matandang babae, sabay tingin sa lalaki. Ngunit imbes na sumagot, mas hinigpitan lamang ng lalaki ang hawak sa basket, at ang mga daliri niya ay nagsimulang humaba, parang mga kuko ng hayop na handa ng pumatay. Biglang sumabog ang ilang bahagi ng sahig, at mula roon ay lumabas ang isang kamay, hindi tao, ngunit hindi rin ganap na halimaw. Kulay abo ang balat, may mga sugat at peklat, at sa mga daliri ay nakabaon ang mga kalawangin na tanikala. Kasunod nito ay isang mukha na lumitaw, isang nilalang na payat ngunit matindi ang titig. Ngunit ang mas nakagugulat, nang magsalubong ang kanilang mga mata, ramdam ni Lyra na kilala siya nito. Lyra, muli nitong bulong, ngunit iba ang tinig, malungkot, puno ng paghihirap. Ako ito ang kuya mo. Halos mabingi siya sa narinig.
Ang kanyang kuya, si Marco, ay matagal nang nawawala. Bata pa lamang siya ng isang gabi bigla na lang itong hindi na umuwi. Ilang taon na ang nakalipas, at lahat ay naniwalang kinitil ng mga aswang ang kanyang buhay. Ngunit heto siya ngayon, nakatali, nakakulong sa ilalim ng bahay na ito, at tila isa ng nilalang na pinaglaruan ng mga halimaw. Hindi ka dapat narito, sigaw ni Marco, halos desperado. Umalis ka na bago ka maging katulad ko. Ngunit wala siyang malabasan. Ang matandang babae ay biglang sumigaw, isang sigaw na parang sigaw ng ibon at hayop na pinagsama. Tahimik! Siya ay atin. Kasabay nito, ang buhok ng babae ay biglang humaba, gumapang sa sahig, at parang mga ahas na dumidiretso kay Lira, handa siyang gapusin. Napasigaw si Lira at pinilit kumawala, ngunit habang mas pumupusig siya, mas humihigpit ang usok sa kanyang braso, at ang buhok ng matanda ay halos umabot na sa kanyang liig. Samantala, si Marco ay pilit umaahon mula sa sahig, hinihila ng mga tanikala na parang hindi siya pinapayagang makawala. Ang kanyang mga matay nagmamakaawa, puno ng galit sa mga halimaw, ngunit puno rin ng takot para kay Lira. Sinakripisyo nila ako, paliwanag niya, halos hindi marinig sa ingay. At ikaw ang susunod. Halos mawalan ng ulirat si Lira. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay totoo pala, at higit pa, may dugo ng sarili niyang pamilya na ginapos ng mga aswang na ito. Ang kanyang utak ay naguguluhan, gusto niyang magising sa bangungot, ngunit ang lamig ng usok at ang amoy ng dugo sa hangin ay nagpapaalala sa kanyang totoo ang lahat. Habang mas lumalapit ang lahat ng nilalang, at ang mga pulang mata ay nagsisimulang sumindi sa bawat sulok ng bahay, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Kung hindi siya makakatakas, ano ang mas malala, ang mamatay bilang tao, o ang mabuhay bilang halimaw na katulad ng kanyang kuya? At kayo, mga nakikinig kung kayo ang nasa sitwasyong ito, anong gagawin ninyo? Lalaban ba kayo kahit walang kasiguraduhan? O susuko na lamang at hayaang kainin ng dilim? Sa tingin niyo ba, makakaligtas pa si Lira? O ito na ang simula ng kanyang pagbagsak sa mundong walang sinag ng liwanag? Halos hindi na makahinga si Lira habang patuloy na lumalapit sa kanya ang matandang babae. Ang buhok nitong gumagapang sa sahig na parang buhay at pilit siyang ginagapos. Ang usok mula sa garapon ng dugo ay lalong humihigpit sa kanyang braso, para bang gusto siyang kalagkarin palapit sa mesa ng ritual. Ang lalaki sa may pinto ay hindi gumagalaw, nakamasid lamang at nakangiti, hawak pa rin ang basket na tumutulo ang dugo, samantalang ang anino mula sa hagdan ay halos bumaba na, ang mga kuko nito ay tumutunog na parang bakal na kumakaskas sa kahoy. Wala ka ng takas, bulong ng matandang babae, sabay taas na matalim na patalim. Ikaw na ang susunod naming sisimulan. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa sahig. Si Marco, ang kanyang kuya, ay nakalabas na hanggang dibdib mula sa mga tabla, pilit hinahablot ang mga tanikala na pumipigil sa kanya. Lira! Lumaban ka! Huwag mong hayaan na maging katulad ko, sigaw niya, puno ng galit at sakit. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, ngunit hindi kagaya ng mga halimaw, ito ay pulang-puno ng paghihirap at panaghoy. Biglang nagising ang dugo ni Lira. Sa kabila ng takot, naramdaman niya ang galit sa mga halimaw na kumitil sa kanyang kuya at ngayon nais siyang gawing susunod na biktima. Sa isang iglap, pinilit niyang igalaw ang kanyang katawan. Pinilit niyang kumawala sa buhok na gumagapos sa kanya, at sa sobrang desperasyon ay sinunggaban niya ang garapon ng dugo. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa matanda. Huwag mong gagalawin iyan. Ngunit huli na, itinapon ni Lira ang garapon sa sahig, at sa pagsabog nito ay nagkalat ang dugo na agad nagliyab na parang apoy. Ang usok na kanina ay pumupulupot sa kanyang braso ay biglang kumawala, at ang mga anino sa paligid ay nagwawala, nagsisigawan at parang nagdurusa. Ang lalaki sa may pinto ay biglang sumugod, ang kanyang mukha ay nagbagong anyo, ang bibig ay bumuka hanggang sa halos hatiin ang kanyang ulo, lumabas ang matutulis na ngipin na parang pangil ng hayop. Ngunit bago siya makalapit, isang tanikala mula kay Marco ang biglang pumiglas at tumama sa kanya, tumusok sa kanyang dibdib. Napaatras ang lalaki, ngunit mabilis din itong nakabawi, hawak ang tanikala at pilit hinahatak si Marco pabalik sa ilalim.
Samantala, ang anino mula sa hagdan ay tuluyan ng bumaba. Nang sa wakas ay makita ni Lyra ang buong anyo nito, nanlamig siya. Ang nilalang ay matangkad, payat na parang balat at buto na lamang, ang buhok ay mahaba't gusot, at ang mukha ay walang laman, pawang balat na lamang na nakadikit, walang ilong, walang bibig, ngunit may dalawang nagliliyab na mata. Lumapit ito sa kanya, at sa bawat hakbang ay gumagalaw ang mga anino sa paligid, tila ba sinusunod ang bawat kilos nito. Napasigaw si Lyra, kinuha ang patalim mula sa matanda na halos mahulog sa gulat, at buong lakas na hinampas ang buhok na gumagapos sa kanya. 1, 2, 3 beses hanggang sa tuluyan itong maputol. Sa unang pagkakataon, nakawala siya. Ngunit wala pa siyang isang hakbang palayo nang muling humarang ang matanda, ngayon ay galit na galit, at ang kanyang bibig ay bumuka ng napakalaki, lumabas ang dila na mahaba, kumakawag-kawag at handa siyang sunggaban. Pinilit ni Lyra na lumaban, itinarak niya ang patalim sa balikat ng matanda. Isang sigaw ang bumulwak mula sa bibig nito, at ang kanyang katawan ay nagsimulang mangitim na parang nilalamon ng sariling anino. Ngunit kahit nasugatan, hindi pa rin ito bumigay, lalo lamang itong nagiging mabangis. Hindi ka makakatakas, anak kay ang tinig nito'y mas lalong lumalim, parang sabay-sabay na boses ng marami. Sa sobrang desperasyon, tumingin si Lyra kay Marco. Kuya, ano nang gagawin ko? Sigaw niya. Ngunit bago makasagot ang kanyang kapatid, isang matalim na kuko mula sa anino ang biglang tumama kay Marco, tuluyan siyang hinila pababa sa sahig. Ang huling nakita ni Lyra ay ang mga mata ng kanyang kuya, puno ng luha at galit, bago siya tuluyang nawala sa ilalim. Napaiyak siya, halos mawala ng lakas. Ngunit wala siyang oras para huminto. Ang anino ay nasa harapan na niya, nakahawak sa kanyang balikat, ang malamig nitong kamay ay parang bakal na pumipiga. Ang mga mata nito'y nakatitig diretso sa kanyang kaluluwa. At sa isang iglap, isang tinig ang pumasok muli sa kanyang ulo, hindi na tinig ng kanyang kuya, kundi isang boses na mas malalim, mas mabigat, at puno ng pangungutya. Ikaw ang pinili, matagal ka na naming hinihintay. At doon siya natigilan. Hindi pala aksidente ang lahat. Hindi pala siya basta napadpad lang. Simula pa lang, tila may nagplano na ng lahat ng ito. Siya mismo ang susi ng ritual, at ang lahat na nakikita niya ay paraan lamang para mahulog siya sa kamay ng dilim. Habang dahan-dahang nilalamon ng anino ang paligid, at ang mga mata ng lahat ng nilalang ay nakatuon sa kanya, isang tanong ang nananatiling nakabitin. Lalaban ba siya hanggang sa huli, o siya mismo ang magiging bagong halimaw na magpapatuloy sa kanilang lahi? At kayo, mga nanonood, kung kayo ang nasa kalagayan niya, anong gagawin ninyo? Lalaban ba kayo kahit imposible, o tatanggapin na ang kapalaran? Sa tingin niyo ba, may pag-asa pa si Lyra? Humihingal si Lyra, halos mawalan ng ulirat sa bilis ng mga nangyari. Ang paligid ng lumang bahay ay unti-unting gumuho, bawat dingding ay binabalot ng maitim na usok na parang kumakain sa mismong kahoy. Nakasandal siya sa poste, mahigpit pa ring hawak ang patalim na kumikinang sa natitirang apoy ng ritual. Naroon pa rin sa tenga niya ang huling tinig ng anino, ang paalala na siya ang kipinili. Hindi na niya alam kung bangungot ba ang lahat o isang sumpa na matagal nang nakatakda sa kanya. Paglingon niya sa sahig, wala na roon ang butas na kinalagyan ng kanyang kuya. Pati ang mga tanikala ay naglaho na lamang na parang uso. Walang iniwang bakas, walang iniwang katawan. Tanging ang sigaw ni Marco ang nananatiling umaalinggaw sa kanyang isipan, isang sigaw ng babala at pagdadalamhati. Muling bumagsak ang kanyang mga luha, kasabay ng pagkislap ng mga apoy sa paligid na biglang namatay, para bang may kamay na sumakal sa liwanag. Tahimik. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. Hindi na niya maramdaman ang presensya ng matanda, ng lalaki sa pinto, o ng aninong walang mukha. Ngunit ang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa mga halimaw mismo. Para bang pinagmamasdan pa rin siya, naghihintay ng susunod na galaw. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig ang tuhod, at tinungo ang pintuan. Ngunit paglabas niya, hindi na iyon ang parehong baryo. Ang dating madilim na kagubatan ay tila nawala, napalitan ng isang malawak na parang napuno ng abo. Wala na ang mga puno, wala na ang mga bahay.
Lahat ay natupok, lahat ay abo. Sa gitna ng kawalan, tanging siya lamang ang naroroon, isang nakatindig na nilalang na parang inilagak sa ibang mundo. Tapusin mo at bulong ng hangin, dala ng malamig na simoy na parang boses ng kanyang kuya. Napaatras siya, halos bumigay na ang tuhod, ngunit pinilit niyang lumakad. Ngunit saan siya pupunta kung wala ng daan? Sa bawat hakbang niya, ang lupa ay kumakalabog, at sa ilalim ng abo ay may mga kamay na sumusubok kumapit, mga kamay na nangingitim, pilit siyang hinihila pababa. Para bang lahat ng kaluluwang nawala sa bahay ay naroon at siya lamang ang nakaligtas. Sumigaw siya. Pinilit niyang kumawala, tinaga ng patalim ang mga kamay hanggang sa unti-unti silang maglaho. Ngunit kasabay nito, unti-unti ring nawala ang liwanag sa paligid. Hanggang sa matira na lang siya sa gitna ng dilim. Wala ng sahig, wala ng langit, wala ng paligid, puro kadiliman na lamang. At doon niya narinig muli ang tinig. Hindi ito pagtatapos, Lira. Ito'y simula pa lamang. Nagmulat siya ng mata. Nasa kama na siya, basang-basa ng pawis, nakahiga sa isang lumang kwarto na hindi niya kilala. Ang patalim ay nasa tabi pa rin ng kanyang kamay, may bahid ng dugo. Tumakbo siya papunta sa bintana, ngunit ang nakita niya ay hindi ang sariling baryo, kundi isang lugar na mas lumang-luma pa, parang naiwan sa nakaraan. Ang mga tao sa labas ay tahimik, nakayuko, at ang kanilang balat ay kulay abo na parang abo ring nakita niya kanina. Nagkatinginan sila sa kanya. Lahat ng mata, dahan-dahang tumingala at nakatutok sa kanya. At doon niya nakita, ang kanilang mga matay pulang-pula, katulad ng kay Marco. Napaatras siya, napasigaw at isinara ang bintana. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Unti-unti niyang naisip ang sinabi ng anino, siya ang susi. At kung susi nga siya, baka ang pagkagising niyang iyon ay hindi pagbabalik kundi pagtawid sa bagong kulungan. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, naramdaman niya ang malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat, eksaktong pakiramdam na naranasan niya noong una siyang hinawakan ng nilalang na walang mukha. Napakagat siya ng labi, halos hindi makahinga. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang nakita ay isang refleksyon ng sarili niya sa basag na salamin sa dingding. Ngunit ang refleksyong iyon ay nakangiti, ang mga matay pula, at ang bibig ay dahan-dahang bumubuka na para bang sasabihin ang mga salitang hindi niya kayang marinig. Nagdilim ang lahat. At hanggang ngayon, walang nakakaalam kung si Lira ba ay nakatakas o siya mismo ang naging susunod na halimaw na magtatago sa ilalim ng dilim. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan niya, kung sa isang iglap ay magising kayo sa isang lugar na hindi nyo kilala at nakikita ang sarili ninyong refleksyon na hindi na kayo, anong gagawin inyo? Lalaban ba kayo o magpapalunod na lang sa kapangyarihan ng dilim? At sa tingin ninyo, may pag-asa pa bang makabalik si Lira? Gusto niyo bang malaman kung ano ang sumunod sa kanyang kapalaran? Ipaalam ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga komento.